So, yan mga kajuit, papunta kami sa bukid at yun nga may tumawid po na motor doon. Muntik pa silang naanod. At pinuntahan ko rin naman mga kajuit kaya lang nakatawid na sila kasi bumalibaligtad po yung motor na yan. Dahil sa sobrang panic natin di tayo nag-video agad po akong tumakbo doon para sumaklolo sana. Buti na lang at hindi sila tuluyang naanod. Ewan ko ba kung bakit dyan nila tinawid yung motor na yan malalim. Hindi na nila mapaandar yung motor dahil lumubog siya sa tubig. Then ito yung aming service. Papunta po kami doon. Kabilang Ibayo. Dami na palang din dito. Tower na tinayo. Yung GCP yata po at saka tawag dito. Solar daw po yung mga tower na yan. Yun no. Buwang kitang-kita yung naghahalukay ng bundok mga kajuit. Ay, tuloy pa rin pala sila sa quarrying. So, ayan, kasama namin si Mami Juit at si Bonso Juit. Tawid po kami sa ilog. Ganyan po kahirap pumunta sa bukid. Ganito yung dinadaanan namin. Ayan. Hindi makita yung mayon. Ulap. Oh, kita niyo mga kajuit, rumaragasa yung tubig. So yan mga kajuit, tawid na kami sa ilog. Oh, dito kayo. Picture tayo. Kasi mama mo. Lamig. Yan po, tawid na kami ng ilog. Kabatuhan kung tawagin sa amin to kasi puro bato nga po. Dandan. Ali ka dito. Sige, bababa lang yan. Ito na yung buta ko. So yun mga kajuit, nakatawid na kami. Iba yung pag-iingat lang din talaga dahil makita nyo naman yung agos ng tubig, napakalakas. Although mababaw siya pero rumaragasa po yung tubig yan. Yun, nakatawid na po kami. May tatawiran pa doon pero medyo mababaw na. Ano po kasi ito kinakwari itong lugar na to. So iniwan po namin doon yung aming service, si Juit. Dahil hindi pwedeng itawid. So yun may tatawiran pa pala kaming malalim mga kajuit. Hindi yata kami makapunta. At kasama ko din itong si Mrs. ko at si Bunso. Kung kami sa sa Agos. Yan mga kajuit, puno ng tubig yung buta ko. Ganito po kahirap yung pagpunta sa bukid namin. Kailangan muna tumawid dyan sa ilog na yan. At kapag malakas yung ulan po, puno ng tubig ito, kailangan tumila muna siya ng at least 5 days para makatawid ulit. Ayan, pabagsak na yung malakas na ulan mga kajuit. Ayaw.
Yun. Tatawid naman kami dito sa Masukal. Maraming puno. Yan. Tunnel 3. Ito po yung ano, tinatawiran namin. Ay, dinaraanan. Bari-bari apo. Ah. Mahuli ko. Ang sukal po, di ba? Lamig ng ano, parang nasa Bagyo. Ayan, another sapa. May isang sapa po kami natatawiran bago makarating dun sa ano, sa bukid. Ayan, lino ng tubig, di ba? Yun po, nakatawid na kami dun sa sapa. At ito na naman yung aming daraanan. Puro puno. Nakasushort. Alam ng bukid yung puntahan. So yun mga kajuit, ang oras is 11:11 na ng tanghali. Yan, mga native na bayabas. Ito yung pastulan ng ano, mga kajuit, baka namin. Yan yung mga alaga. Alaga ng pinsan ko. Sa pinsan ko po yan, yung mga baka na yan. Dahil kami, wala pa kaming mga baka. Yung baka namin noon, nabenta dahil walang mag-alaga. So yan po yung bukid. Wala kasi ako eh. Aguling ka niyan. May isang puno ng ano dito mga kajuit, yung ang tawag dyan? Ay, bunga. Katmon. Dapat makapagparami yan dahil native tree po yan. Ganda ng bulaklak ng ano, banaba. So ito na yung ano, palay ng kuya ko. Yung ano, yung may tatawid po kasi doon. Ito yung palay namin mga kajuit. Mapapansin yung dalang. Tapos mandamo ng pilapil. So yun ang isang ano din kasi disadvantage ng ano talaga. Hindi on hands yung pagbubukid na inaasa lang sa iba. Pero ano po to, sigurado gaganda to kapag nalagyan na ng abono at saka mapatubigan. Din itong mga damo po sa pilapil is bibili na lang ako ng pamatay damo para ma-sprayan. Ito okay to. Kasi pag naabunuhan po yan, ano, magsusuwi yan. Bali ito po ano, sa amin pa rin to. Nasa almost 1 hectare po kasi itong ano, aming tinataniman actually. Hindi po kami nagpatanim ngayon dahil ano, masyadong malaki ang gastusin. Pinaano na lang po namin, direct seedings. So sabog tanim. At yan nga po ito. Dito makapal dito eh. Dito sa banda rito, maganda yung tubo po. Yan. Kailangan talaga ng ano, patubig. So wala pang dumadaloy na patubig dito sa ano, sa kanal. May ahas mga. Buti na lang nakabuta ako. At saka maliit pa siya. Ang ahas naman po isa pag hindi natin sinasaktan, hindi naman po mga ano din yung mga yan. So may karapatan din silang mabuhay. Naninilaw. Kadoon. So yun doon hindi nataniman, pwedeng gawing pispan. Saka ako lang talaga maasikaso itong mga kajuit kapag nagpurgod na ako. Sa ngayon ito yung
update sa aming sabog tanim. Kulang ng tubig, so dapat pala magpasalamat tayo kapag madalas na yung ulan para mapuno ng tubig itong bukid. May nakikita akong ahas dito, mga kajuit. Buti na lang siya yung kusang lumihis. Tapos sa madamo kailangan may spray ng pamatay damo. Yun ang isa ding dito sa kapag madamo yung pilapil, yun nga yun na nagkakaroon ng ahas. So paano mga kajuit, kahit paano nadalaw natin yung ating palay dito sa bundok. Kung makikita nyo naman po yung itsura at saka yung dinaanan namin, talagang napakahirap puntahan po dito. Wala pang tubig, kailangan ng tubig talaga. Pero kung maano ng tubig to, gaganda siya. Maganda rin yata dun, ano? Nandun. Pero ito pag matubigan to, saka abuno, Ito yung 160 siguro. puro 160 naman yun, di ba? Hindi, 534. 534 Ah. yung hybrid. Ito eh. Hmm. Kadunay. Ito ay 160. Paano yung damo niyan, tay? Kailangan isprayan? Kulang yung tula. Yung palay. Hindi yung damo? May ahas pa doon na Ha? Ahas? Wala, umano naman siya. Kaya nga nakabuta ka eh. Oo. Oo, mayroon yung isa doon, isang pitak. Yan ay maliit. Oo. Tapos maano yung pilapel, ang tukal. Sprayan na lang daw to eh. May bili na lang pang spray. Wala pang dumadaloy. Wala pang dumadaloy na tubig. Dum-dum. Kulang yan. Tapos habangan dito Yung pantubig. sprayan na. Kaya nga. Madamo na. Yung hindi pa. Inuwi ko. Nibo yung grass cutter ay. Sira na naman ata. Ha? Sira na naman. Sira. Pagdating sa kanya sira. Ayun. Dapat iuwi niya. Para maayos. Pinagawa na ni tatay yun. Hindi balak namin ni Philip, sprayan na lang ng pamatay damo. Maganda yung binili daw niya eh. Ha? Pang-spray. Sprayan ng pamatay damo. Oo, Para hindi na i-grass cutter. pwede rin. Maski yung talahib daw, kayong yun, Oo, patayin. yan. Malantayan. 300 lang naman daw yun. Eh yung itong mga damo nito, kailangan ma-sprayan din yan? Di ba? Baka maapekto ng palay. Ha? Ay, wala na yan. Okay lang yan. May tubig yan sana. Mamatay yan eh. Ah. Kung lubog ka sa tubig. Nagalang, no? Hindi, pahiram mo yung sombrero. Hindi pwede mo ba? Opo, di ka pala pwede maligo. So yun nga mga kajuit, nagsabog na ng fertilizer para gumanda na po yung ating pananim. At ayan po, naayos na rin yung patubig, kaya itong isang pinitak na to isa may tubig na. Yan, didiretso na yan doon. Yan yung aking pinsan, siya yung namamahala ngayon dito sa aming bukid habang ako po ay nasa Saudi. Ito po dito is medyo maganda na yung tubo kasi dahil nasa bungad nga po siya, siya yung nakakasagap ng tubig. Kaya mas lamang na sa taas din, nagsuwi na rin po kumpara doon sa baba po na pa isa-isa pa lang. So after 1 month mga kajuit, makapal na to sigurado dahil nalagyan ng fertilizer. So itong pag-fertilizer po ngayon, after niyan is after 10 days or 30 days yata, magbabasal po ulit. Ayan, malakas na yung daloy ng tubig dahil naayos na po yun nila yung patubig doon sa taas.
Ito, ano na to. Mga isang buwan pa yan, ano na yan, nakita na yung resulta. Anak ng dati, oh. Oo, After nito, kailan ulit magpataba? ano, 15 days. After 15 days mga kajuit, 15 ano. days to 20 days. Matapos. Naglagay ulit ng pataba para makarecover.